quick recording, no? So, day off tayo ngayon. So, medyo nagkaroon na lang ng sell-off. Bumagsak yung mga crypto natin. Stocks, even si gold. Pero may hold take tayo kay Ethereum. So, naka-hold tayo. Negative tayo ng 10. Ang masakit lang nito, mataas na yung spread. So, baka bitawan natin yan. Pero, so far, may $12 tayo. XM to, guys. Ang nangyari is na-withdraw natin yung sa IC market, pero ganoon pa man, medyo umiwas muna tayo kasi parang napakagandang opportunity sana yung short or yung sell sana sa mga asset nung nag-announce yung tariff na naman si Trump. So strong USD, kaso yung mga platform ay parang nagbagal o sinadya talaga. Kasi even si XM, kamakailan lang pumasok yung deposit natin. Dati, pag nag-deposit ka, on the spot eh. Yung kay mukhang tagilid tayo doon. Yung sa IC market. Kasi dapat sana makakapag-withdraw tayo ng more than $40. Kaso ang nangyari, 21 lang yung successful. Tapos nasunog na natin yung 40, which is may 15 USD tayo na pending. So hindi na yun kumbaga kinain na siya nung open trades natin, so na-stop out na. So ang next move natin is mag-take ng platform. So mag-fund tayo doon or bibili tayo ng challenge, then tatry natin yung best natin since bumagsak na yung mga asset classes. Yung chart natin kay JP, yung index ni Japan, so bumagsak na, umayon yun sa ating charting. Yung gold, magbabounce yun kasi ganito guys, no? Yung dun sa deal nila Zelensky tsaka Trump ay may konting fundamentals doon, no? Hindi naman siya konti, big fundamentals yun kasi hindi nag-sign both leader, no? So hindi nag-sign si Zelensky, then hindi rin nag-sign si Trump. So ang kasi doon is free up yung asset ng France, parang ganun. So okay na uli yung Russia na mag-transact ng kanilang pera kasi naka-freeze yung mga asset nila na hindi nangyari yung deal ni Zelensky kasi may gustong kuhanin si Trump or yung US ng mineral from Ukraine. So good news, kumbaga pabor yun sa side ng Russia, no? So ang mangyayari kasi dito guys, yung mga leaders na yan, world leaders, yun yung magiging okay, so yung mga world leaders natin, so sila yung katulad ni Trump, no? So pinupush na talaga yung maging yung bansa nila, then China rin, Russia, ganyan. So ito kaparating na summit sa US, yung crypto summit. So baka mag-bull run na naman yung hindi naman bull run, pump lang ng konti yung crypto. What I mean dun sa world leaders is nakaka-apekto yung kanilang mga sa akin kasi may mga tweets, post lang or announcement, no? So executive orders, mga signings, mga remarks, mga ganun. So as a trader, pwede mong sabayan yun kung fundamentally driven or chart na, so magandang pasukan. So sa klase ng nangyayari ngayon sa mundo is nakasalalay talaga yung natin dito sa mga world leaders natin. So paano ba,
economically and globally. So, malaki yung impact nito sa mga tariff. Yun nga, yung kay Trump. Yung tariff ni Trump ay mukhang magkakatotoo yung nandun sa chart na na-post ko dati na may bull run by 4 years lang siya. 2 to 4 years na yung tapos babagsak. Then another pump na ulit. So, ang kasi dito is iniiwasan nila yung World War 3 but in case na mayroong discrepancy or something na yung policy is hindi aligned doon sa isa, magkakaroon ng conflict. So, I think ang magiging takbuhan ng mga tao is mga safe havens, mga ganyan, no? So, huwag naman sana kasi katulad natin, empleyado tayo, nandito tayo sa Taiwan. So, nandito yung risk. Malaki yung risk na nandito kasi pwede itong maging katulad ng Ukraine, no? So, hindi nawawala yung ganong senaryo or yung ganong agam-agam. Another is yung mga world leader is pag nag-impose yan ng mga policies is napupush through. So, ito ngayong tariff. And with Trump, ang gusto naman kasi talaga ng US, maging world leader pa rin sila. Kumbaga kasi yung currency nila, yun yung madalas na ginagamit. Pero sa ngayon is kaya nga na-create din yung Bitcoin nila. Kasi nga yung Bitcoin is parang another form of dollar. So, another form of payment and another form of currency. So, parang nandun tayo sa word na trade pa din. So, kaya sinishare natin itong recording na. So, hindi tayo masyadong, for me, no, hindi naman sa pagyayabang, pero kasi medyo gamay natin. Kasi 4 years na halos nag-start tayo ng stock market sa Philippine stock market. Then, medyo nagagamay na natin tong international stage. So, yun nga, Forex, then indices. So, kapag may mga ganitong pwede nating i-take advantage to as an opportunity. So, kahit nagtatrabaho ka na, and as name, it implies doon sa ating YouTube channel na working investor. So, hindi ka lang trabaho lang. Plan ka lang. Katulad niya, ginawa ko dun sa is 1.5 or 20 USD. Ngayon din yan. Sabihin natin 2,000 pesos, no? You can grow that into $100 within a month. Possible yun. Or madoble mo agad yun in 1 week. So, ganun guys, no? So, sana maabot kayo ng recording na to at maging wake up call kasi napakasayang yung oras lalo dito sa crypto, no? So, although may nagsasabi na hindi pa napapanahon yung pag-establish ng reserve ng Bitcoin or ng Ethereum kasi nga masyadong volatile, masyadong liquid. Pero imagine guys, 24/7 yung takbo ng crypto versus sa Forex na malaki nga yung liquidity and volume pero 5 days lang. So may tigil pa siya ng kumbaga pag nagpalit ng araw. So unlike crypto 24/7 and may kalakasan siya during Monday or Friday. So napakagandang napakagandang learning curve kumbaga kasi yung binuhusan ko ng panahon kagabi tsaka kanila lang is tinapos ko yung Jackal, which is may napulot akong aral, hindi yung sa barilan is yung kumbaga nandun yung skills yung skills ni Jackal or nung Hitman, kumbaga
na-monetize. Kumbaga na-monetize yung kanyang skills at if maging ano yun sa atin, no? I-relate natin yun sa sarili natin, no? So if may skills tayo sa sarili ko, more on electronics. So sa ngayon kasi nandito sa Taiwan, hindi ko masyadong exercise kasi bawal yung mga tools. Although may tools na ako nabili, patagong nga lang sa dorm. Then siguro kapag pundar pa ako ng ibang gamit, then I can shoot a video or recording na nagre-repair na ganyan. Or sa 3 years ba naman walang magpapayos dito ng cellphone, ewan ko lang, or laptop kung may bibili man or something na electronics na. So skills yun. Then ang pinaka dine-develop ko talaga for now on hanggang sa stay ko dito is itong trading talaga. And yun nga, na-mention ko kanina sa earlier part ng recording is yung prop firm. So nakipag-ugnayan na rin ako doon sa aking kaibigan sa Pinas na willing ako na bilhan siya or bigyan siya ng pagkakataon na mag-trade ulit using prop firm para dalawa kami nasabay. So abangan natin yon. So magbibigay ako ng recording. Although guys, naipasa ko na isang prop firm dati, yung funded next, pero hindi ako umabot dun sa payout. So naipasa ko na siya and I'm taking a risk ulit again na makapasa, pero doon na mas legit. Yun nga, yung FTMO, kasi I was inspired by money growers na nakapag payout siya 4 times na, siguro 5 times, kasi malamang nasabayan niya yung pag-drop ng indexes or ng stocks kamakailan. So yun nga, in relation dun sa skills, guys, develop nyo yung skills nyo kasi yun naman talaga no? Dapat binigyan tayo ng may kapal ng isang ng ating ng lumikha, dakilang lumikha sa atin ng mga kakayanan, talento or mga gift, and hindi lang dapat siya natutulog or nangangalawang. Bagkus dapat ito ay napapalago natin. So yun lang guys, medyo napahaba na yan. So ang point is skills, platform, and money pa rin, no? So yun yung essence ng ating recording na to. So maraming salamat guys. Sana naabot kayo ng ating recording and makatulong ito sa inyo kahit sa mumunti or sa kaunting pamamara. Salamat.